Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kaniyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, ang talinhagang gagamitin natin ay upang ilarawan ito. Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kaniyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Ito ang araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat, humihingi ng tawad, at nagpupurit, dumadakila sa ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, gumamit po si Jesus Nazareno ng isang talinhaga tungkol sa pagtubo ng isang butil ng mustasang itinanim ng isang manghasik. Maliwanag na sinasabi dito na siya ay naghihintay paglipas ng gabi. Magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang pinakamaliit na binhing ito nang hindi niya nalalaman kung paano. Ibig pong sabihin nito,
ang pagtatrabaho o paglilingkod natin sa ubasan ng Diyos ay hindi natin kontrolado ang kahihinatnan. Tayo po ay mga alipin at mga katuwang ng Diyos. Tayo ay kaniyang mga katulong sa pagtatanim. Subalit hindi natin alam kung kailan ito tutubo o mamumunga. Kaya nga makakaasa tayo na kapag tayo ay gumawa ng mabuti, lahat din ng ito ay may mabuting bunga mula sa Panginoon. Hindi man natin makita iyon, hindi rin laging makakahanap ng kasiguraduhan sa Diyos. Subalit kahit hindi man natin nakita, umaasa tayo na ito ay magiging mabuti sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang kaniyang kabutihan at awa ay hindi natatapos at ito ang ating pinanghahawakan. Di po ba ganito rin ang karanasan ng ating pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan sa ating Diyos? Minsan, may mga panalangin at pagsusumamo ang ating puso na hindi niya agad-agad sinasagot sa ating unang paghiling. Ngunit hindi tayo dapat agad-agad na sumusuko. Dapat patuloy tayong sa ating pagninilay. Dapat patuloy tayong tahimik na naghihintay sa kaniyang kasagutan. Dapat habang tayo'y naghihintay, sumisibol din sa ating puso ang pananampalataya at pagtitiwala. Uulitin ko po, dapat po sa ating paghintay sa kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin, dapat sumisibol din sa ating puso ang pananampalataya at pagtitiwala. Kagaya nga ng sinabi sa unang pagbasa, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Napakaganda po, sa isang taong may pananampalataya, tiyak yon, may gantimpala sa Diyos. Kinakailangan tayong magtiis upang masunod natin ang kalooban ng Diyos at sa pagsunod natin ng Kaniyang kalooban, matanggap natin ang lahat ng Kaniyang ipinangako. Hindi lang tayo dapat sumibol, dapat din tayong lumago. Kaya nga ang butil ng mustasa ang ginawang halimbawa ni Jesus Nazareno. Sa sari-saring mga buto, ito ang isa sa pinakamaliit. Subalit kapag ito naman ay sumibol at naging puno, ito ay lumalagong napakalaki. Ganito rin nagsimula ang ating simbahan na dati ay napakaliit. Nagsimula kay Jesus at sa kaniyang mga alagad, ngayon tayo ay bilyon-bilyon ng mananampalataya sa Diyos. Ganito ang misteryo ng Diyos. Hindi nasasaklaw ng ating pag-iisip. At panghuli, ang binhi dapat mamunga ng mabuting gawa. Kaya nga mahalaga ang misyon ng simbahan na patuloy ipangaral ang mabuting balita ni Jesus Nazareno. Naway matanggap ng lahat na si Jesus ay ang ating Panginoon at tagapagligtas at isabuhay ito sa pagbibigay saksi
sa ating Panginoon. At sa tamang panahon, tayo'y tatawagin ng Diyos upang makamtan natin ang kaniyang kaluwalhatian sa langit kung tayo'y magiging tapat sa kaniyang kalooban at susunod sa lahat ng kaniyang aral. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang bawat isa sa atin pinagkalooban ni Jesus Nazareno ng binhi ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Ang binhing ito kailanman hindi maiaalis at mananakaw sa atin. Bawat isa sa atin may tungkuling gawing makabuluhan ang kaniyang buhay para sa ikabubuti ng marami. Tayo po ay mga binhing inihasik ng Panginoon sa mundo. Dapat ang bawat isa sa atin ay sumibol. Dapat ang bawat isa sa atin ay lumago at mamunga ng mabubuting gawa dahil tayo ay hinasik mula sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.